Sa bansang Brazil ay may mag-asawang matanda na dating masayang nagsasama. Si Dina, 71 years old at si Raul, 75 years old. Si Dina ay isang dating guro sa elementarya na nagmamahal ng tapat sa kanyang asawa. Si Raul ay isang pintor na sa kasamaang palad ay hindi man lang nabigyan ng atensyon ng madla ang kanyang mga gawa. Sa halip na magtrabaho, ay mas pinili nitong magpinta sa tabing daan at binibenta lamang sa mga taong dumadaan. Naging malungkot ang buhay ni Raul mula nang iniwan siya ng kanyang asawa ng tuluyan. Namatay ito ng hindi inaasahan. Magmula noon ay bumagsak ang langit at lupa para kay Raul. Paminsan-minsan na lamang ito nagpipinta sa tabing daan. Isang araw habang nagpipinta si Raul sa tabing daan, ay may dalawang kabataang lalaki na lumapit sa kanya. Nakauniporme pa ang mga ito, ibig sabihin sila ay mga estudyante. Nagtanong ang mga ito ng presyo at sa tingin ni Raul wala itong pera. Dahil kitang-kita sa mukha nito ang lungkot. Nalaman ni Raul na ang dalawang magkaibigan ay sina Lloyd at Ronan, magkaklase, magkaibigan, na higit pa sa magkapatid, ang turingan. Isang araw ay dumaan si Ronan mag-isa at tinawag ito ni Raul ang matandang pintor. Ronan, nasaan si Lloyd? Bakit hindi mo kasama? Wala po siya, kuya. Nasa hospital po, inaatake na naman ng kanyang sakit. Inaya ni Raul na magkape si Ronan. Habang nasa coffee shop ay seryosong nag-uusap ang dalawa. Napag-alaman ni Raul na may stage 4 cancer si Lloyd at matagal nang lumalaban ito sa kanyang cancer. At napag-alaman niya din na matagal na pala itong gustong magpapinta para may maiwan siyang kanva sa kanyang mga magulang kapag ito ay mawala. Magmula ng araw na iyon ay madalas nang dumalaw si Raul kay Lloyd sa bahay nito. Naging matalik silang magkaibigan. Kuya, ipinta mo naman ako para may maiwan ako kay mama at papa na kanva kapag ako ay nawala. Ang pakiusap ni Lloyd kay Raul habang sila ay naglalakad sa likod bahay ni na Lloyd. Lloyd, ganito na lang, magpagaling ka. Kapag ikaw ay gumaling, ipipinta kita ng buong puso at libre na. Nalungkot si Lloyd, alam niya kasi na maiiwan niya ang kanyang mga magulang na wala siyang maiwang kanva. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Lloyd. Habang sa living room ay malungkot ang mag-asawa sa nangyayari sa kanilang nag-iisang anak. Walang kamalay-malay ang kaniyang anak na halos na ibenta na ang lahat para lang sa gamot nito. Malapit na ring maiilit ng bangko ang mismong bahay kung saan sila nakatira. Malapit na silang tumira sa lansangan, lalo pang sinipagan ni Edgar ang pagtrabaho, ang ama ni Lloyd. Halos wala itong kapag-uran. Habang nagtatrabaho siya ay walang ibang nasa isipan, kundi ang kanyang anak na paiksi ng paiksi ang buhay. Napaupo ito at umiyak na lamang. Nang araw na iyon ay makikitang masayang nag-uusap si Raul at si Lloyd sa labas ng bahay nito. Halos hindi na din nakakapagpinta si Raul sa tabi ng kalsada. Lloyd, gusto kong bumalik ka sa eskwelahan. Tuparin mo ang iyong pangarap. Nalungkot si Lloyd. Hindi ko na kaya, kuya. Mahinang-mahina na ang katawan ko. Ang totoo nga niyan, itong paborito kong kahoy na ito ang aking palatandaan. Bawat dahon na nalalagas ay sumasabay ang aking lakas. Kapag naubos na ang dahon ng punong ito, ay wala na din ako. Hindi mangyayari yan. Ang mabilis na sagot ni Raul. Araw ang lumipas at hindi na nakakabangon pa si Lloyd. Wala na itong kakayahan na tumayo at sinusubuan na lamang ito para makakain. Nakahiga si Lloyd sa kanyang higaan at nakatitig lamang ito sa kahoy na kanyang paborito. Pakonti na ng pakonti ang dahon nito. Habang nanunood ng TV ang kanyang mga magulang sa living room, ay bigla silang nagkatinginan ayong sa balita ay may bagyong darating. At ito ang pinakamalakas sa taong iyon. Habang lumalalim ang gabi, sa kalakasan ng ulan at hangin, sa kwarto ng mga magulang ni Lloyd ay umiiyak ang mag-asawa habang nakatingin sa punong kahoy na iilan na lamang na dahon ang natitira. Alam nilang nakaabang si Lloyd sa kwarto nito. Isa pang ihip ng hangin na ubod lakas ay tanging 2 dahon na lamang ang natitira. Nakangiting nakaabang sa kanyang katapusan si Lloyd. Wala na siyang mararamdamang sakit. Mariing pumikit si Lloyd. Pagdilat ay may natitirang 1 dahon. Kitang-kita niya na hinahampas ng malakas na hangin, ngunit hindi ito nalalaglag. Hindi ito pumipikit, inaabangan ang paglaglag ng huling dahon. Hanggang sa hindi niya nakayana ng antok at nakatulog ito. Nagising ito kinabukasan sa init ng sikat ng araw na pumapasok sa kanyang kwarto.
Una niyang tiningnan ang kahoy at ang nag-iisang dahon ay nanatiling nakakapit sa puno. Tinawag niya ang kanyang ina. Humingi ito ng pagkain. Magmula noon ay lumakas na ang gana sa pagkain at nagsimula na din itong maglakad sa labas. Ang ipinagtaka niya ay hindi na siya dinadalaw ni Raul. Hanggang sa tinanong niya ang kanyang mga magulang kung dumalaw ba si Raul. Nalungkot ang mukha ng ina. Sinabi nito ang lahat kay Lloyd. Nang gabing kalakasan ng bagyo, ay kumatok si Raul at inabot dito ang isang painting. Painting ng nag-iisang dahon. At ito ay maingat na ikinabit ni Edgar, ang ama ni Lloyd, sa kahoy kung saan madalas na nakatingin si Lloyd. Kung saan binabantayan nito ang lahat ng paglalagas ng dahon. Nakatulala si Lloyd. Ang ibig sabihin ng nag-iisang dahon na kanyang nakikita sa bintana ay isa na lamang painting. Tumango ang ina. Sinabi nitong habang tulog ito ay nalaglag ang nag-iisang dahon na kanyang hinihintay. Napaiyak ito. Ang tungkol kay Raul ay isa ding malaking katanungan na hindi kapani-paniwala dahil nadantna na lamang itong wala ng buhay sa loob ng bahay. At ayon sa autopsy ay patay na ito bago pa man sumapit ang bagyo. Ano man ang nangyari ng gabing iyon ay walang may nakakaalam. Isang malaking painting ng isang dahon ang nakasabit sa dingding ng bahay ni Lloyd. Masaya itong kinukwento sa kanyang anak ang sekretong kwento sa loob ng painting na iyon. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.